Good day, ladies and gentlemen. Kumusta po kayong lahat mga kaibigan? Grabe yung weather, ang gloomy ng weather ngayon, no guys. Tignan po ninyo, oh, di ba? Oo, ang gloomy ng weather. Andito ako ngayon sa amin at ang panahon ay ganyan. November na, mga kaibigan, napakabilis ng panahon. Parang kailan lang, di ba, nagbabagong taon. Ngayon magpapasko na at magbabagong taon na din po, ladies and gentlemen. November na po, mga kaibigan. At syempre, eto naman tayo. Kung napansin niyo yung mga vlog po natin recently tungkol sa mga travel, di ba? Yung iba po doon sa mga nakapanood po ng ating YouTube videos, yung mga travel po na iba doon, mga re-upload, po. Baka isipin ninyo, ang bongga naman ni Chico, panayang out of town, out of the country. Ano po yun? Yung delayed upload, late upload, o kaya re-upload, po. Ayan, at salamat sa Panginoon kasi po, syempre, sa provision na binibigay niya na makapag-travel po tayo. Alam niyo po mga kaibigan, ang sarap talaga mag-travel, di ba? Syempre, lalo na kung may pera ka. Pero alam niyo po ba, malaking tulong po yun na kung may plano po kayo, nagpaplano po kayo, dapat meron din kayong paraan para makuha po yun. Kasi ano mang bagay, kayang-kaya naman po nating ma-achieve po yung mga yan. For example po, may pangarap kayong bahay, di ba? Hindi ka naman isang araw na lang may makakabili ka na ng bahay, hindi po gano'n, di ba? Yung iba po nag-iipon ng kanilang pambayad ng bahay, yung iba naman naghahanap ng hulugan na house and lot, di ba po? May mga kanya-kanyang kaparaanan naman kung paano po kayo magkakaroon ng inyong mga bahay. Sa kotse, ganun din po, di ba po? Dati po nung namili po ako ng kotse noon, actually sa company car po yung pinagtrabahuhan ko siya. So kinakaltas na nila sa commission ko yung panghulog doon sa kotse. So ako naman bilang ahente ng kumpanya, ang nasa isip ko palagi, kailangan kung damihan yung benta, galingan ko yung pagbibenta upang nang sa gayon may pang monthly doon sa sasakyan. Gano'n naman po yun, di po ba? Ngayon, sabi nung friend kong ganyan, sabi niya, dalas nyo naman mag-travel, ganyan sa isang taon, nakailang travel kayo. Naku po, biyaya lang po yun ng Panginoon. Kung di po dahil sa Panginoon yun, hindi po tayo makakapag-travel. Ano po kasi yun kapag marunong po kayong gumamit ng credit card, no, ano yun? Magagawa nyo pong makapag-travel. Kung yung credit card niyo ginagamit niyo ng tama. Ako po kasi hindi marunong gumamit ng credit card. Kaya hindi po ako nakakapag-credit card. Yung misis ko po, maingat na maingat siya sa paggamit ng credit card niya. Ang ginagawa po namin pagka ganun, mga kaibigan, halimbawa, plano po naming mag-travel next year or next year. Hindi pwede yung bukas gusto mo mag-travel, tapos travel ka kagad. Pinagpaplanuhan nga po yon. Halimbawa, next year, plano mo mag-travel. So, let's say, 10 months from now. For example, 12 months from now. Next November, kunyari lang, next November. Or sabihin natin sa bakasyon. Ngayong darating na summer vacation, balak ninyong mag-travel ng family. Hindi lang mag-travel sa malayo, kahit yung mga malalapit lang, yung mga tinatawag na staycation, o kaya plano po ninyo mag-aquaplanet, no? Kahit na medyo mahal yung mga ganong bagay, plano ninyo mag-Tagaytay, plano ninyo mag-Baguio, magbakasyon ng let's say 2 to 3 days sa Baguio or 1 week, di ba? Kapag nakapagplano po kayo ng ganyan, mapaghahandaan po ninyo, tapos hindi kayo mahirapan magbayad. Kasi may mga credit card po ngayon na nag-o-offer sila ng installment. So halimbawa, ibubuk mo na yung flight mo ngayon, pero hindi mo pa siya kailangan bayaran ngayon. Si credit card nag-o-offer siya ng halimbawa 12 months to pay, 0% interest, no? So imagine mo na kapag book ka na ng ticket mo na hinuhulog-hulugan mo, para ka nag-aalkansya. Ang pinagkaibahan nga lang, hawak mo na yung ticket, natanggap mo na yung plane ticket mo, tapos hinuhulugan mo na lang siya sa credit card, 'di ba? Nang walang interest 'yun, ha. Tapos meron ding i-offer sa iyo yung, halimbawa, meron din yung sa hotel mo. So meron ka ng plane ticket, magbo-book ka ngayon ng hotel. Tapos magbubook ka ng hotel, makakahanap ka ng mga discount vouchers online. May mga promo yung mga hotel kapag ka early booking, no? Yung nagbubook ka ng maaga, hindi yung tutukan. May mga discount silang ino-offer. So discounted na yung room rates, tapos naka-avail ka pa ng mga vouchers, tapos pag binayaran mo siya through credit card, pwede mo ring hulugan sa credit card yun. Ganun po yung kagandahan ng meron kang maayos na credit card, maayos na paggamit ng credit card. So mangyayari ngayon yan, yung plane ticket mo tsaka hotel mo, okay na, fully booked na. Kumbaga, settled na kumbaga. So ngayon, kay credit card ka na lang magma-monthly. Imagine mo, magma-monthly ka lang kay credit card ng let's say 2,000 pesos kasama na yung hotel at tsaka airfare ninyo, di ba? Kasi mura mo nabili yung plane ticket, dahil maaga ka nagplano, maaga ka bumili, mura mo ring na-avail yung hotel ninyo kasi maaga kayo nagplano, maaga kayo nag-avail. Yun yung kagandahan. Kung iipunin mo yun, mag-iipon ka pa ng ilang buwan bago ka makapag-book ng ticket. Tapos matatagalan pa yung paglipad nyo kasi kung maghahanap ka ng mura. Usually kapag magbubuka ng ticket na ora-orada, karaka-raka, mapapamahal po kayo, mga kaibigan. Halimbawa, nakaipon ka na ngayon ng pera, kasi magpa-flight ka na next week or next week, ngayon ka palang bibili. Ang mahal ng ticket, mga kaibigan. Ganyan din yung ginawa namin kay Ate Nenet, na uuwi siya ng Calbayog sa lugar nila sa Samar. Imbes na magbarko siya o Roro na 3 araw na nagbabiyahe papunta ng Samar, ang ginawa namin, i-book na lang natin yung ticket via Cebu Pacific papunta ng Tacloban.
'di ba? Ng ahead of time. Let's say 1 year before or 10 months before. Tapos ikakaltas na lang yan sa ihuhulugan na lang. Mas maganda po yung ganun. O di naka-airfare ka ngayon, naka-plane ticket ka, pagpunta mo sa inyo, hindi ka hagarda, 'di ba? Hindi ka pagod. Yun ang kagandahan ng mga kaibigan. So yung kasambahay namin si Ate Nenet ngayon, uuwi sa kanila magbabakasyon social, naka-airplane via Cebu Pacific. O di ba? Hindi na nakikipagsiksikan sa mga terminal ng mga bus papunta ng kung saan man, 'di ba? Yun ang kagandahan po. Kung nagpaplano kayo ng maaga sa mga lakad ninyo, sa mga bakasyon ninyo, ganun po yun. Yun lang yung technique doon, hindi dahil marami silang pera o mayaman sila. Yung iba nga dyan, walang-wala talaga pera na dumidiskarte lang talaga, na paghahandaan lang talaga, na pagpaplanuhan lang talaga. So para-paraan lang din po yan mga kaibigan, no? Yan yung mga tips sa mga nais na makapagbakasyon, makapag-travel, no? At sa ngayon naman po, yung mga interesado namang magpa-convert ng kanilang G-Gives, di ba? Mga G-Loan, ay may mga katanungan sa G-Loan, hindi ko na nasasagot yung mga katanungan ninyo sa G-Loan. Yung may mga katanungan din tungkol sa kanilang G-Gives, naku, hindi ko na napapansin, nasasagot yung mga katanungan ninyo. Ang pinakamaganda po ngayon mga kaibigan, yung G-Gives Convert, ang dami nagko-convert, no? Sa online, ang dami ring scammer. Make sure makipag-video call kayo pag magpapa-convert kayo ng inyong mga G-Gives to Gcash, ha? Syempre, may ano pa ba, may iba pa ba kayong hahanapin pagdating sa pagko-convert ng G-Gives Gcash to Gcash? Walang iba kundi si DJ Chico lang yan mga kaibigan, ha? Yung mga gusto pong magpa-trade yan, mag-comment kayo, tapos makipag-video call kayo para hindi kayo mai-scam. DJ Chico, saan ka namin pwedeng ma-reach out, or saan ka namin pwedeng ma-contact? Ayan, i-click nyo lang po yung link na yan. Yan, at dyan po ninyo ako makukontak kung nais ninyo magpa-convert o magpa-trade ng inyong G-Gives to your Gcash wallet. O, diba? Kung may katanungan po kayo, please feel free to comment down below. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.